Malungkot at nanlulumong pinagmasdan ng dalagang si Sadie ang kanyang tita na ngayon ay nakahandusay sa sahig at hindi na gumagalaw. Puno ito ng dugo sa katawan at mga bala ng pana na nakatusok pa rito. I'm really sorry tita, mahinang sambit ng dalaga sa isip sabay hinga ng malalim. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam pa rin ni Sadie ang labis na takot at kaba, kahit ang kanyang mga kamay at tuhod na nangingibabaw. Naglakad siya papunta sa hagdanan at tinanggal ang mga kwarta na nakalagay sa kanang braso. Nanghihina at dahan-dahan siyang humahakbang pababa sa hagdan habang sapo-sapo ang tiyan at mahigpit na nakakapit sa gilid. Nang makababa sa unang palapag ay kaagad siyang nagtungo sa kusina at kaagad na binuksan ang ref. Bumungad sa kaniya ang mga pagkain na nakalagay roon at mapait na lamang siyang napangiti nang makita ang mga iyon. Naalala niya na isang araw bago maganap ang zombie outbreak sa kanilang lugar ay nakapag-grocery pa ang katulong nilang si Nana Ellen kung kaya'y marami pang pagkain ang nakatabi roon. Kumuha si Sadie ng isang bote ng gatas, tinapay, 2 mansanas at ang paborito niyang cookies. Nilapag niya ang mga iyon sa lamesa at umupo. Sinimulan na niyang kumain ng gayong kanina pa siya nakakaramdam ng pagkagutom. Mayat-maya ang pagnguya niya at tila walang tigil ang kanyang bibig sa pagsubo ng pagkain. Sunod naman niyang tinungga ang bote ng gatas na puno ang laman at wala pang 1 minuto ay nangalahati agad ito. Kailangan niyang kumain ng marami para makabawi ng lakas at hindi na makaramdam ng panghihina. Ilang minuto ang nakalipas ay kaagad niyang naubos ang mga pagkain na magiging gatas sa bote, kaya naman muli siyang pagkain sa ref. Habang kumakain ay hindi na napigilan pang maiyak ni Sadie habang inaalala ang kanyang tita. Naalala niya kung paano siya nito paglutuan ng pagkain at tulungan magluto. Labis siyang nalulungkot sa sinapit nito subalit kailangan niyang magpakatatag. Hindi ako dapat magpaapekto sa guilty na nararamdaman ko dahil sa pagpatay ko kay tita. Masakit man, pero iyon ang kailangan. Kailangan kong magpakatatag lalo pat may dahilan para mabuhay pa ako, si Papa, wika ni Sadie sa kanyang isip habang patuloy na kumakain. Makalipas ang 1 oras, matapos kumain ay naisipan naman ni Sadie na pumunta sa kanilang sala. Binuksan niya ang telebisyon subalit nang bumukas ito ay wala siyang ibang nakikita kundi puro kulay asul, gayon din wala itong signal. Nilipat sa iba't ibang channel at ganun pa rin. Napabuntong hininga na lamang siya at pinatay ang TV. Tahimik siyang naupo sa sofa upang saglit na ipahinga ang sarili nang mapatingin siya sa kanyang likuran kung nasaan ang bintanang nakasara na nahaharangan ng malalaking kurtina. Bahagya siyang sumilip roon upang tingnan ang labas. Walang ibang nakikita ang kanyang 2 mata kundi mga nagkalat na patay na tao, mga laman loob na nagkakalasog-lasog, mga zombie na palakad-lakad, mga sira-sirang sasakyan at mga hindi magkamayaw na basura sa paligid. Muli ay nagpakawalas siya ng isang malalim na buntong hininga. Ilang saglit, tumayo siya at naglakad papuntang banyo. Pumasok siya sa loob at kaagad niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Napabugan na lamang siya ng hangin nang makita ang mukha sa salamin. I look so pale, mahinang sambit niya sa sarili nang makitang mukha siyang may sakit. Bagamat nakakaramdam pa rin ng nararamdamang panghihina, hindi na alam iyon ininda ni Sadie. Naisipan na lamang niyang uminom ng strength inducer na gamot kung kaya'y lumabas siya ng banyo at muling nagpunta sa kusina. Hinalungkat niya ang drawer kung saan nakatago ang lahat ng gamot na nasa itaas upang hanapin ang gamot na madalas inumin ng kanyang tita dati sa tuwing ito'y nanghihina. Sa paghahanap, bigla siyang napansing hindi pamilyar na gamot, nakalagay ito sa isang bote na kulay pula. Hindi rin pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Binuksan ni Sadie ang bote at nakita niyang naglalaman iyon ng mga pills o capsule na kulay pula rin. Kakaiba rin ang amoy nito kung kaya'y labis siyang nagtataka. Inisip niya kung kanino ito o kung sino ang umiinom ng gamot na ito, hanggang sa maalala niya na ito ang pills na iniinom ng kanyang Nana Ellen dati. Naalala niya kasi ilang beses niyang napapansin dati na umiinom ng gamot na kulay pula ang Nana Ellen niya dito mismo sa kusina. Hindi niya alam kung para saan ito pero hindi na alam niya ito pinagtuunan ng pansin. Nang makita ang gamot na hinahanap ay kaagad siyang uminom ng 2 pills kasabay ng tubig. Matapos noon ay muli siyang umakyat sa 2nd palapag. Tahimik siyang naglakad papunta sa direksyon kung saan nakahandusay ang kanyang tita. Inisip ni Sadie kung paano niya aalisin dito ang bangkay at kung saan niya ilalagay. Kung ilagay ko na lang kaya ang bangkay niya sa kwarto niya? Tama, sad ni Sadie nang maisip yon. Inuna niya munang tanggalin ang mga bala ng pana na nakatusok sa katawan ng bangkay ng kanyang tita. Kumuha siya ng plastic hand gloves na isinuot niya sa kanyang kamay upang maprotektahan. Habang tinatanggal ang mga arrow ay hindi niya maiwasang mapangiwi at mandiri dahil sa mga dugong nagkalat sa buong katawan maging sa mga dingding at sahig. Matapos maitanggal ang lahat ng bala ng pana sa katawan ng kanyang tita ay sinimulan na niya itong hilain papunta sa kwarto nito na ilang lapit lang.
Tumigil siya sa paghila nang nasa tapat na siya ng kwarto nito. Dahan-dahan na binuksan ni Sadie ang pinto at pumasok. Nilaibat niya ng tingin ang buong silid nang masulyapan niya ang litrato ng kanyang tita kung saan kasama siya. Mapait siyang napangiti nang makita iyon at pagkatapos ay muli at hinailan niya ang bangkay papasok sa loob. At nang may pasok ang bangkay ay sunod niyang tinakpan iyon ng mahabang kumot. Rest well, tita, huling sambit ni Sadie bago siya lumabas ng kwarto at isarado ang pinto. Gatlang M. I wonder how she's doing right now, kung okay lang ba siya. I hope she's fine and that she's still alive, saad ni Finn na puno ng pag-aalala habang sinisilip ang bintana. Kanina pa siya nag-aalala sa kalagayan ngayon ni Sadie, gusto man niya itong tawagan upang kumustahin subalit hindi niya magawa. Napabuntong hininga na lamang siya at naupo sa kanyang kama. Maya-maya pa ay biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto kung kaya'y tumayo siya upang pagbuksan ito. Bumungad sa kaniya ang kanyang ama na si Jim. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jim. Nagdadalawang isip man ay napatango na lamang si Finn at pinapasok ang ama. Galit ka pa rin ba sa akin? Mahinang tanong ni Jim sa anak nang makaupo ito sa katabi ni Finn. Hindi ko alam. Maybe I'm kinda mad, not upset, kagad na tugon sa kanya ni Finn kung kaya'y saglit siyang natahimik. Finn, sorry talaga sa lahat. For always costing you, for being always mad at you, for now knowing what you feel and for being a stone-hearted father to you, I'm really sorry, malungkot at mahinang saad ni Jim habang nakatingin sa anak dahilan para mabigla si Finn at mapatingin rin sa ama. Sinabi ba sa'yo ni Lizzie? Gulat na pagtatanong niya sa ama. No, pag-iiling ni Jim. Narinig ko ito kanina nang tatawagin kita para mag-almusal. Natahimik bigla si Finn at hindi alam kung ano ang sasabihin. Seryoso ako. I'm really sorry. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita, ani Jim. Ayos lang. You're still my father, so it's fine. Tila nauutal na saad ni Finn at umiwas ng tingin sa ama. Bakas ang labis na lungkot sa boses nito. You know what, ang gusto ko lang ay protektahan ka Finn. Wala akong ibang hinangad kundi ang protektahan ka, kayo ni Lizzie at ng tita Marga mo. Ayokong may masamang mangyari sa inyo, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Iyon lang naman ang gusto ko, ang protektahan ka. And, sumingap sa hangin si Jim habang ipinagpatuloy ang sasabihin. Mahal kita. Mahal kita ng higit pa sa anumang bagay. Siguro, nagkulang man ako sa pagpaparamdam sa iyo, pero sobrang mahal na mahal kita Finn. You're my only son, and I cherish and love you forever, tila naiiyak na dagdag ni Jim kaya naman at muling napatingin sa kanya ang anak. Sobrang mahalaga ka sa akin, at ayoko na pati ikaw ay mawala rin. I can't lose you Finn, sabi pa ni Jim. Dahil sa mga sinabi ng ama, unti-unting lumandas sa mga mata ni Finn ang mga butil ng luha. Maging ang kanyang ama ay naiyak na rin. I am sorry to Papa, kung nagtatanim ako ng sama ng loob at galit sa inyo. Kaya lang, I can't take the pain anymore and that's why, wika naman ni Finn habang umiiyak ng tahimik. Niyakap si Finn ng kanyang ama nang makita siya nitong umiiyak. No, you don't have to say sorry okay. Gusto ko lang makaayos ka anak ko. This isn't the time para magkaroon tayo ng tampuhan sa isa't isa, sa ganitong sitwasyon dapat mas lalo nating mahalin ang isa't isa, bago pa huli ang lahat diba, pilit ng ngiting saad ni Jim at ikinalas na ang pagkakaya ka sa anak. Anong ibig mong sabihin bago pa huli ang lahat, nagtatakang tanong ni Finn habang pinupunasan ang luha. Nagkibit balikat ang ama bago magsalita. Wala. Iniisip ko lang na baka one day, bigla na lang akong mawala sa inyo, animoy nagbibiro saad ni Jim sabay iwas ng tingin sa anak. Pa don't say that, tugon naman ni Finn at hinawakan ng kamay ng ama. Kaya naman muling napatingin sa kanya ang ama. Hindi yan mangyayari at lalong hindi ko hahayaang mangyari. Ayokong pati ikaw mawala pa, hindi ko kakayanin, ani Finn kung kaya'y mahinang natawa ang ama. Binibiro lang kita Finn. Siyempre, hinding-hindi mangyayari iyon at hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kahit isa sa inyo, hindi ko rin hahayaang mawala, lalo na, saad ni Jim at muli ay isang pilit ng ngiti ang kumerba sa labi nito. Papa, we'll survive this, hanggang dulo. Lahat tayo, malalagpasan din natin to kaya walang sasuko. Magiging okay din ang lahat, at huminga ng malalim si Finn bago ituloy ang sabihin. I love you pa, I love you so much, pagpapatuloy ng binata kung kaya'y lalong lumapad ang mga ngiti ng ama sa kanya at muli siyang niyakap. Alam ko. So, okay na tayo ngayon, tanong ni Jim at ngiting tumango-tango naman si Finn. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay ibinigay na rin ni Jim kay Finn ang cellphone. Tila natanggalan naman ng tinik sa dibdib si Finn dahil sa nagkaayos na sila ng ama.
Magkahalong tuwa at lungkot ang kanyang nararamdaman, lungkot para sa sitwasyon na kinalalagyan nila ngayon, dahil walang kasiguraduhan kung kailan magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, mas pinili na lamang ng binatang si Finn na magpakatatag. Gatlang M. Kinagabihan. Pabagsak na nahiga si Sadie sa kanyang kasabay ng pagdighay. Katatapos lang niyang kumain ng hapunan at nakaligo na rin siya. Huminga siya ng malalim habang diretsyong tumingin sa kisame na tila may iniisip. Ilang saglit, kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong lamang sa bedside table at muling sinubukang tawagan ng ama. The number you have dialed is out of coverage area, please try your call later, ang tanging paulit-ulit na sinasabi ng operator ng kanyang cellphone nang tawagan ng ama. Napasanggal na lamang siya at malungkot na napapikit. Pinagdarasal niya sa kanyang isip na sana'y nasa maayos na kalagayan lamang ang kanyang ama at ligtas ito. Maya-maya pa ay napadilat siya ng mata nang tumunog ang kanyang cellphone, gayon din may tumatawag rito. Kagad niyang tinitingnan iyon at nakita niyang iyon ang numero na tumawag sa kanya kagabi. Finn, sambit niya nang maalala ang pangalan ng binatang si Finn. Sinagot niya ang tawag. Hello, wika ni Sadie. Sadie, ikaw ba yan? Oh thanks God sumagot ka. Kamusta ka? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May nangyari bang hindi maganda? O ligtas ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Finn kung kaya'y mahinang natawa si Sadie. Hey easy, okay calm down. I am fine and still breathing, tugon naman ng dalaga. Narinig niyang huminga ng malalim si Finn at batid sa boses nito ang labis na pag-aalala. Thanks God ligtas ka. Actually, kanina pa kita gustong tawagan para kumustahin ka, but my dad confiscated my phone again, tila malungkot na ani ni Finn sa kabilang linya. Ayos lang. At saka, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo kagabi. Kung hindi dahil sa iyo, siguro. It's okay, you don't have to mention it, pagpuputol ni Finn sa sasabihin ni Sadie. Natutuwa akong malaman na okay ka na at ligtas ka ngayon. Sapat na sa akin yan. And ipagpalagay na lang natin na utang mo sa akin yan, so you already owe me one, nakangiting wika ni Finn. Huh? At paano naman kita babayaran? Tanong naman ni Sadie. Let's say, kapag natapos na ang lahat ng ito, I mean kapag bumalik na ang lahat sa normal, I treat mo na lang ako sa isang magarbong pagkain. If that's okay to you, tugon naman sa kanya ni Finn na kanina pa nakangiti. Napangiti din ng dalagang si Sadie sa sinabi ni Finn. Hindi mo naman ako hinihiling na makipag-date, di ba? Ani Sadie kung kaya tila nabigla si Finn at napalunok. Hindi, bakit ako? Pagde-deny ni Finn kahit iyon naman talaga ang nasa isip niya. I'm just kidding you, natatawang sabi na lamang ni Sadie. Sure, bibilhan kita ng magarbong pagkain. Gusto ko rin na isama mo ang papa mo. I mean when this hell is over, gusto ko siyang pasalamatan personally for saving my life too. If it's not for him, I wouldn't get encouraged to kill my zombie tita, mahinang saad ni Sadie sa malungkot na tono sabay pilit ng umiti. Saglit na natahimik si Finn sa sinabing iyon ng dalaga. So ibig mong sabihin, pinatay mo talaga ang tita mo, mag-isa lang, pagtatanong naman ni Finn at nawala ang mga ngiti nito sa labi. Oo, lalong lumaban ako. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya at ibinigay ang lahat ng aking lakas. Kahit sobrang hina at guilty ang pakiramdam ko, lumaban ako. I did everything to survive, malungkot na saad ni Sadie at malalim na bumantong hininga. Pinatay ko siya. I killed my tita, pagdaragdag pa nito. Hindi mo kailangang makonsensya dahil sa ginawa mo. Tama ang ginawa mo Sadie. Survivor ka kaya kailangan mong gawin yon, just be strong and keep fighting, till the end. Malalagpasan din natin ito, seryosong wika ni Finn kay Sadie para pag-aanin ang loob nito. Alam niyang nalulungkot pa rin ang dalaga para sa tita nito. Oo, gagawin ko, syempre kailangan ko. Ikaw rin Finn, ani Sadie at muling ngumiti ng pilit. And, tell your dad na sobra din akong nagpapalam sa kanya. Sabihin mo rin sa kanya na sabay-sabay kitang i-treat sa isang magarbong restaurant kapag natapos na ito, okay? Muling saad ni Sadie. Yeah sure, sagot naman ni Finn. Kahit pa ito ilang beses na silang magkausap, tila komportable na agad sila sa isa't isa. Ilang minuto ang nakalipas ay ibinaba na rin ng dalawa ang tawag, nagpaalam muna sila sa isa't isa bago ibaba ang tawag. Hindi mapigilan ni Finn ang mapangiti ng sobra at ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso na animoy sisabog na dahil sa sobrang kilig. He's nice, malapad ng ngiting sambit naman ni Sadie habang nakayakap sa kanya. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata para matulog. Nagising na lamang si Sadie sa pagkakatulog nang marinig ang malakas na kulog. Nagulat siya nang malamang umuulan ng malakas at nakapatay rin ang mga ilaw. Babalik na sana siya sa pagtulog nang may marinig na kakaiba sa labas ng kanyang kwarto.
Nangungot ang kanyang mga noo at dahan-dahan na napaupo sa kama. Pinilit niyang pakiramdam ang paligid subalit hindi niya maaari kung ano ito dahil na rin sa ingay ng malakas na ulan. Dito na siya nakaramdam ng kaba sa mga sandaling ito. Tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone saka binuksan ng flashlight nito. Nais niyang malaman kung ano ang kakaibang tunog na iyon kung kaya'y dahan-dahan na binuksan niya ang pinto ng kwarto at marahang lumabas. Kadiliman ang tanging bumulaga sa kanya na sinasabayan pa ng malamig na hangin na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Naglakad siya habang hawak ang kanyang cellphone na nagsisilbing tanging liwanag niya sa madilim na pasilyo at sinundan ang kakaibang tunog na naririnig. Subalit, ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang malamang nagmumula ang tunog na iyon sa kwarto ng kanyang tita. Unti-unti ay nakakaramdam na ang dalaga ng takot sa kanyang sistema. Dahan-dahang binuksan ng pinto ng silid para makumpirma kung ano ba talaga ang tunog na iyon. Hanggang sa mabuksan niya ito at dito na nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang wala sa sahig ang bangkay ng kanyang tita. Tila binunggo siya ng labis na takot nang libutin niya ng tingin ang buong kwarto at makitang nakatayo sa isang sulok habang nakatalikod ang katawan ng kanyang tita. Ngayon alam na rin niya kung saan nanggagaling ang kakaibang tunog na iyon. Dahan-dahan na napaatras sa takot si Sadie habang pinapailawan ang kinaroroonan ng kanyang tita. Ilang saglit pa ay bigla itong humarap sa kanya habang nagsisigaw. Nakanganga ang bunganga nito kung saan dumadaloy ang kulay itim at napakalapat na dugo, ang kulay din ng mga mata nito ay purong itim at puno ng malalaking sugat ang buong mukha at katawan. Nang makita yun ni Sadie ay labis siyang nasindap kung kaya'y gawa ng takot ay bigla siyang napasigaw. Lalo pa siyang nasindap nang tumakbo ang kanyang tita sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa taranta at takot ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Hindi na rin niya nagawang isarado ang pinto ng silid dahilan para makalabas ang nakakatakot niyang tita. Hindi mapigil ang maiyak ni Sadie habang tumatakbo dahil sa sobrang takot gayong alam niyang sinusundan siya ng kanyang tita. Nang nasa tapat na ng kanyang kwarto ay kaagad na pinahihit ni Sadie ang doorknob ng pinto upang buksan ito. Subalit, muling nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi niya ito mabuksan. Kahit anong pilit niyang buksan ang pinto ay hindi niya magawa at hindi rin niya alam kung bakit. Hanggang sa mapasigaw na lamang siya nang atakihin na siya ng kanyang tita. Hindi na siya nakapalagpa nang mabilis siya nitong kagatin sa leeg at tanging pagsigaw na lamang ang kanyang nagawa. Kasunod noon ay biglang sumigaw ang kanyang tita na lalong nagbigay ng matinding kilabot sa kaniya. Bakit mo ako pinatay?